Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod Fenny Cudemus para sa ating Balitang Halian. Sa ulo ng ating mga balita, buhos na suporta nakuha ng Pinas sa US at Japan. 4 na Pinoy seamen lula ng barko na hinuli ng Iran. Ayon sa DMW, libreng birth certificate clearance ng PWD solo parent ay isinusulong na. 7,000 pulis itatapat sa 2 araw na tigil pasada. 37 milyong piso. Marami, malaki. Na marijuana sa 6 na balikbayan boxes na sabat. Ban na ang e-bike sa Metro Manila, umpisa na. Sinkhole malapit sa Villamor Air Base na diskubre. 3 teroristang jawla, todas sa enkwentro. Sa kabuuan ng ating mga balita, nakabalik na sa bansang Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bit-bit nito ang suporta o nakuwang suporta para sa pag-unlad ng Pilipinas mula sa matagumpay na trilateral meeting kasama si US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Ganap ng alas 3 o 3:03 ng madaling araw ng linggo nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ng ating Pangulong Marcos. Sinabi ni Pangulong Marcos, idiniklara nitong ni Pangulong Biden at punong Ministro Kishida ng kanilang suporta para sa pagpapaunlad ng infrastruktura at koneksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng Partnership for Global Infrastructure and Investment. Dagdag pa ng Pangulo, suportado rin ng 2 leader ang pagpapatupad ng Open Radio Access Network, workforce development para sa mga semiconductor industry, capacity building sa mapayapang paggamit ng nuclear energy. Nagpalitan din kami ng mga kuro-kuro sa ilang mga issue sa seguridad ng rehiyon na pinagkakaabalahan ng isa't isa. Sinamantala ko ang pagkakataong i-update sina Pangulong Biden at punong Ministro Kishida sa pinakamanga bagong pag-unlad ng South China Sea, kabilang ang kamakailang insidente sa Ayungin Shoal. Ito ay ayon kay Pangulong Marcos. Ayon kay Marcos, muli nilang pinagtitibay sa trilateral meeting ang kanilang pangako sa isang mapayapang, ligtas at maunlad na Indo-Pacific na rehiyon na nakaangkla sa kanilang mga pinagsasaluhang pagpapahalaga sa demokrasya, panuntunan ng batas, karapatang pantao at pagkapantay-pantay na kasarian. Bago tapusin ang kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na nakipagpulong din siya kay Biden na muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa matagal ng alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at US ay sumasaklaw sa 77 taon mula nung formal na pagkatatag nito noong Hulyo 4, 1946, habang Pilipinas at Japan nagdiriwang na ika-67 taon ng normalized na relasyon mula noong Hulyo 23,
taong 1956, 10 taon nang pinalakas ng strategic partnership mula sa 2011. Samantala, kinumpirma ng kahapon ng Department of Migrant Workers na kabilang ang 4 na Pilipinong seafarers sa mga tripulanting lula ng barkong hinuli ng mga Iranian authorities. Hindi pa naman tinukoy ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang pagkakakilanlan ng mga Pinoy seamen na lula ng container ship na MSC Aris. Tiniyak naman ni Kakdak na alinsunod sa direktiba ng Pangulo na kipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ng mga naturang seafarers at sinigurong pagkakalooban ang mga ito ng full government support at assistance. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of Foreign Affairs, License Manning Agency at maging sa ship manager at operator upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan. Gayon din ang agarang pagpapalaya sa ating mga tripulanteng Pinoy. Patay naman sa ulat ng Iran state-run IRNA News Agency, isang Islamic Revolutionary Guard Corps helicopter ang sumakay sa Portuguese flag MSC Aris at dinala ito sa Iranian waters noong Sabado. Kinumpirma naman umano ng MSC na siya ang nag-ooperate sa Aris na ang Iran ang humuli sa barko. Para mabawasan mga gastusin ng mga person with disability at mga solo parents sa paghahanap ng trabaho, maghahain ngayon ng Lunes ang ACT-CIS Party List ng batas para gawing libre na ang mga dokumento bilang job requirements para sa sektor ng naturang sektor. Ayon kay ACT-CIS Representative at Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulpo, ang mga dokumentong tulad ng birth certificate, NBI, police at barangay clearance, maging ang mga health certificate ay magiging libre na para sa mga PWD at solo parent sa naturang panukalang batas. Paano naman, senyor? Dagdag pa ng mga mambabatas, karamihan sa PWDs ay may mga maintenance o therapy na binabayaran, habang ang mga solo parents mag-isa nilang pinalalaki ang anak nila. Ayon pa sa sinasabi nila, ang savings para sa kanila ay malaking tulong habang naghahanap sila ng employment. Yan ang tinagurian ng pag-uusap. Sa kasalukuyan ay may batas na libre ang pagkuha ng mga requirement pero para sa mga first-time job seekers only. Pahayag pa ni Congressman Tulpo, ang batas na ihahain niya ay every time na mag-apply ng trabaho, ang mga PWD at solo parents ay libre ang pagkuha nila ng mga naturang requirements. Samantala, ayon sa National Capital Region Police Office, Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 7,000 pulis ang kanilang ikakalat at ipantatapat sa isasagawang transport strike ngayong Lunes at Martes ng grupong Manibela at Piston. Napag-alaman ng Team NCRPO ang libu-libong PNP personnel para tulungan ang publiko na maapektuhan sa rally. Ayon kay Nartates, ang naturang puwersa ay inilatag sa Metro Manila upang matiyak na maayos ang isasagawang protesta ng dalawang transport group sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At sa Mendiola, gayon din ang seguridad ng mga commuters na maapektuhan sa tigil pasada. Sa mga popostihan ng mga pulis, ang mga terminal, commercial area at border control checkpoint.
Tumutulong din ang mga foot, mobile at motorcycle patroller, drone operator at mga transport escort, kasama ang traffic management team at kaalyadong puwersa mula sa mga local government unit sa mga pag-regulate at pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko sa mga rutang apektado ng transport strike. Muli rin namang binuo at pinakilos ang Civil Disturbance Management Team upang siguruhin ang publiko at mga nagpoprotesta. Ang NCRPO ay naghanda ng kabuuang 205 na sasakyan ng PNP na binubuo ng mga mobile cars, truck at buses para sa libreng sakay para sa mga maapektuhan sa 2 araw ng tigil pasada. Sa kabila ng walang naiulat na banta sa seguridad, binigyan diin ni Nartates na mananatili ang heightened alert status at patuloy lang ang security operation, intelligence surveillance at counterintelligence. Pakiusap ni Nartates sa mga transport group gawing maayos at mapayapa ang kanilang protesta at huwag magharas ng mga PUBs na papasada sa mga naturang araw. Samantala, timbog na naman ng Custom Intelligence Investigation Service Manila International Container Port ang tangkang pagpupuslit ng mayroong 37 million pesos na halaga ng marijuana o dried kush sa Manila Port at nabatid ito kahapon lamang. Ito ay matapos na isagawa ang physical examination at x-ray scanning noong Biyernes na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mga illegal na droga na itinatago sa loob ng isang container. Pwede nang gawing laing yan, ano? Pinuri naman ni Custom Commissioner Bien Rubio ang operasyon at sinabi ang 100% physical examination at small baggage x-ray scanning ng shipment ay nakitaan ng 6 na kahong balikbayan boxes na naglalaman ng 30,952 na gramo o 30,952 kilogramo na hinihinalang pinatayong dahon ng marijuana o kush na tinatayang nagkakahalaga ng 37,142,400 pesos. Nabatid naman na hiniling ng CIS-MICP ang 100% physical examination ng shipment matapos ang profiling at pagkatanggap ng regulatory information na nagsasaad na may mga balikbayan boxes na naglalaman ng illegal na droga mula Thailand. Kasado na ngayong araw, Lunes, Abril, ika-15, ang pagsisimula ng ban o pagbabawal sa mga light electric vehicles o e-vehicles sa mga national roads sa National Capital Region o Metro Manila. Ito ay alinsunod sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council sa pamamagitan ng Metropolitan Manila Development Authority noong Pebrero. Alinsunod sa resolusyon, hindi na po papayagang dumaan ang mga light e-vehicles, kabilang ang mga e-bikes, e-trikes sa mga national, circumferential at radial roads sa Metro Manila. Ito po kabilang sa mga lansangan na hindi maaaring daanan ng mga light e-bikes at ay ang R1, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, siyempre naman, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Ave, Commonwealth, Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, C1 Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue. Ay, talagang mga highway yan eh.
C5, CP Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, at Marcos Highway. Bukod sa mga naturang light e-bikes, hindi na rin pahintulutan na dumaan sa mga naturang lansangan ng mga tricycle. Naku, sana nga. Pedicab, pushcart, at mga kuliglig. Kariton, pwede? Di ba may kariton, no? Nagbabala naman ng MMDA na ang mga lalabag sa naturang ban ay papatawan ng multang 2,500. Nag-abiso kahapon ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa mga motoristang kaugnay sa malaking butas o sinkhole sa gitna ng kalsada sa Sales Road, malapit sa Villamor Air Base Gate 3, bahagi ng Pasay City. Bandang alas 2:30 o 2:30 ng hapon nang lagyan ng orange barriers at cones upang hindi na madaanan ng mga motorista. Ang lalim, laki. Ayon sa ulat, alas 6 palaman ng umaga o 6 o'clock in the morning nang mapansin ang butas na unti-unting bumibigay at nagkaroon ng tubig. Samantalang isinarang pansamantala naman ang 2 lanes habang isasaayos naman ito ng Department of Public Works and Highway. Hindi pa tukoy kung ano ang sanhi ng pagkakaroon ng malaking butas sa lugar. Ipinahigop na naman ang malinaw na tubig na lumalabas na hinihinalang butas ng tubo ng isang water concessionaire at tumulong naman ang Skyway Management. Kaya mahina tubig Tinatayang nasa 10 talampakan ang lalim ng butas na may mga cracks sa paligid. Bakit walang Walang mga bakal-bakal. Nakipag-ugnayan na rin ang DPWH sa MMDA para sa rerouting ng mga sasakyan. Ang ilang barangay naman ang nakaranas ng mahina hanggang walang tulo sa kanilang mga gripo. Nangako naman ang Maynilad na magrarasyon sila ng tubig hanggang alas 10 ng gabi. Patay ang 3 hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Terrorist Group nang magkainkwentro ang tropa ng sundalo sa bayan ng Munay, Lanao del Norte nitong nakaraang Sabado. Sa ulat ni Brigadier General Yegor Ray Barroquillo Jr., Commander ng 103 o 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army, nagkasagupang kanilang mga tauhan at 7 miyembro ng DMG nitong Sabado ng umaga sa barangay Lindongan sa bayan ng Munay na nagresulta sa pagkasawi ng 3 terorista. Sugatan naman sa engkwentro ang isang sundalo at ngayon ay nasa maayos na kondisyon. Lumilitaw na nagsagawa ng operasyon ang mga sundalo sa lugar nang makasagupa ng mga ito ang mga miyembro ng DIMG na pinamumunuan ni Nazur Daud at Abu Jihad dahilan sa mga engkwentro. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng putok. Napuruhan ng 3 habang nakatakas ang kanilang mga kasamahan. Ilang malulakas na kalibre ng baril, bala ng magazine at communication equipment ang na-recover sa clearing operation sa lugar ng engkwentro. Ayon kay Barroquillo, our forces' unwavering dedication to safeguarding our communities and maintaining peace and security in the region is demonstrated by our encounter with the DIMG. The brigade will continue to work tirelessly to eliminate terrorism threat, and maintain peace in our area of responsibility. Yan ang binitawan ni Barroquillo.
Tatlo po ang timbog dyan sa Daula Islamiyah Multi-Terrorist Group. Yan ang kabuuan ng ating mga balitaan dito po sa ating Kakampi Online. Magpaalala muna po tayo sa ating himpilan. Magandang umaga sa inyong lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay natin panahon ngayong araw nga ng Lunes, April 15, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. At ito magdadala ng mainit na panahon pa rin habang may mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na dito sa may bahagi ng eastern na Visayas at eastern Mindanao. Samantala sa may bahagi ng Luzon, asahan natin mas titindi pa yung mga init or yung nararamdaman natin na pagtaas ng temperatura sa mga susunod na araw. Samantala naman, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure air sa kasalukuyan. Medyo malit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Kaya sa mga kababayan natin, asahan pa rin natin yung patuloy na pagtaas ng temperaturang mararanasan natin for this week habang may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang mga posibilidad ng pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog habang makararanas pa rin tayo ng mainit na panahon. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 26 to 35 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Tuguegarao hanggang 38 degrees Celsius. Kahapon ho, umabot pa ng 39 degrees Celsius ang naitala natin na actual na temperatura sa may Tuguegarao. At isa ho to sa pinakamataas sa temperaturang na-record natin for this year. Samantala sa Baguio, nasa 18 to 26 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaaring umabot hanggang 36 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Ulitin ko po, inaasahan natin dito sa may bahagi ng Luzon na lalo pang iinit o titindi yung init na mararamdaman natin, kaya iba yung pag-iingat to para makaiwas sa mga posibilidad ng heat stroke or heat cramps. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy natin mararanasan din yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 34 degrees Celsius, sa Puerto Princesa hanggang 34 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din na mararanasan sa may bahagi ng Kabisayaan, sa Iloilo, hanggang 34 degrees Celsius, sa Cebu hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din na mararanasan sa may bahagi ng Mindanao at posible nga po or mas mataas yung posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga at Davao Region. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 25 to 35 degrees Celsius. At wala pa rin tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat kapag meron tayong mga pagkilat pagkulog, maaaring biglang lumakas yung alon, kaya iba yung pag-iingat pa rin. Ang asahan natin ay banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ng karagata dito sa ating karagatan ng ating bansa. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Dito sa Luzon, patuloy ating inaasahan ang mainit na panahon sa mga susunod na araw habang posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Makikita ho ninyo dito sa may bahagi ng Kamaynilaan, patuloy na makararanas ng more than 35 degrees Celsius, 24 to 36 degrees Celsius hanggang araw ng Huwebes. Sa Baguio naman, nasa 17 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Halos ganun din ang panahong mararanasan sa may bahagi ng Kabisayaan, sa Metro Cebu. Agwat ang temperatura in the next 3 days ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 27 to 34 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, nakikita ho natin na posibleng magkaroon ng mga kaulapan na magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan or mas malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Davao bukas hanggang araw ng Miyerkules. Sa Cagayan de Oro City at Zamboanga naman, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms.
In the next 3 days, ang agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang Zamboanga City, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat mamayang 5:42 na umaga at lulubog, ganap na 6:10 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. Dito tayo nagpapalabas ng iba't ibang mga impormasyon. Lalong-lalo na pag meron ho tayong mga rainfall information at thunderstorm advisories para naman malapan natin yung pinaka-latest lalo na sa mga heat index, yung nararamdamang init, maaari tayong bumisita sa ating website pagasa.usc.gov.ph. Ulitin ko po, base sa mga datos natin, posibleng mas lalo pang uminit yung maramdaman nating temperatura sa linggong ito, kaya iba yung pag-iingat to. Iwasan nating lumabas pagdating ng tanghali at uminom ng maraming tubig. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Okay, makibalita muna tayo sa labas ng ating himpilan sa pamagitan ni Mr. June Anzures. Kanulong June. Opo, yes, magandang tanghali, no? Sa balitang tanghali, Mayor Hani Lacuna pinakilos ang leader ang 896 barangay sa Maynila upang tiyakin na ang nasasakupan ay may wastong kaalaman sa sunog. Pinakilos ni Manila Mayor Hani Lacuna ang lahat ng leader ng 896 barangay sa Maynila upang tiyakin na ang kanilang nasasakupan ay may wastong kaalaman kapag mayroong nagaganap na sunog. Binigyan din ni Lacuna ang kahalagahan ng pagiging organisado at pag-iinforma sa mga residente na hayaan ang mga bombero na gawin ang kanilang trabaho kapag may sunog. Habang ang dahilan ng sunog sa ibang hiwalay na insidente ay iniimbestigahan at nananawagan si Lacuna sa mga residente na dapat malaman ng residente ang mga bagay na dahilan ng sunog at dapat din itong malaman ng iba pang mga kasama sa bahay. Dahil dito, hiniling ng Lady Mayor sa tulong ng Liga ng mga Barangay at President Councilor Dr. Leilani Lacuna sa pagkilos ng mga punong barangay at opisyal para sa nasabing intensyon o hangarin. Sinabi rin ni Lacuna na may mga pangyayari kung saan ang mga firefighters, lalo na ang mga fire volunteers, ay naaharas ng mga residente na kung saan ang mga host ay inaagaw ng ito para itutok sa kanilang bahay. Yan ang naging pag-uulat mula rito sa lungsod ng Maynila. Yun ang Sures sa Kakampi Online. Okay, thank you very much. May training ba katotong partner sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. Sir June, meron bang training na gaganapin? May training ba na gaganapin dyan? Karamihan tinuturuan naman sila ng mga pamamaraan, lalo na sa mga barangay, no? Sa may mga fire drill na ginagawa. Ginagawa sa mga barangay, ma'am. Okay. So with that, siguro medyo from time to time ay bigyan mo kami ng update regarding sa nangyayari dyan sa Maynila. Maraming salamat, ma'am. Salamat sa iyong programang Balitang Tanghalian. O yan, ayan po si Mr. John Anzures. Yan po ang Balitang Maynila dito sa ating Kakampi News. So maraming salamat. And of course, gandang tanghali po, Ma'am Pe, watching from Pangasinan. Hello, Miss Kimberly. Next naman natin at isa naman pong ito, napakapanayam din po natin, si Ambassador Francis Chua. Tingnan nga po natin ano pong pagkagusto niya, magkaroon daw ng peace sa Pilipinas. Hello. Okay, ayan. Bilang Ambassador Francis Chua, sino po ba si Ambassador Francis Chua? Pwede po ba niyo? Ayan, tingnan nga natin. Bilang Ambassador Francis Chua,
Sino po ba si Ambassador Francis Chua? Pwede po ba niyong ipaliwanag sa amin? First, a very good afternoon sa lahat ng kaibigan natin nanonood ito sa interview. Ako po ay pinanganak sa China. Umalis ako sa China at the age of 4. Bakit naman kami alis sa China? Kasi nung araw, ang China, hindi katulad ngayon. Nung araw, during the time of Kuomintang, dahil po sa corruption, lahat na tao ay halos walang makakain. So, kailangan umalis kami sa China. Hindi naman katulad ngayon, maunlad ang China. Lahat na tao may makain. Lahat na tao mayroon trabaho. Lahat na tao may tinutulong ng gobyerno. Sa halip na nung araw na mahirap kang mapunta sa ibang-ibang lugar, sa ngayon, ang pagdakbay sa China, sasakay ka lang sa fast train. Ang speed is 350 kilometers per hour. Samantala po dito ho sa atin, ang speed ay 50 kilometers per hour. Ang isang bagay na gusto ko sana, ang China at Pilipinas ay dapat maging kaibigan po. Bakit ho? Tayo'y makalapit. Tingnan mo naman sa historya ng Pilipinas. Kailan bang ang China nag-declare na war o nasalakay sa kapwa nating Pilipino? Never na historya po ng Pilipinas na masasabi na ang China pinahirapan ang Pilipinas. Yun ho naman, yung barko na sinasabi natin sa China na hindi daw pinapayagan daw ng Chinese na ang tao natin makakapalala ng pagkain. Hindi po totoo yun. Kasi ako personally, napalala ko na mapakain sa mga soldier doon. Ano naman sinasabi natin na ang China daw use water cannon. Kung talaga naman gusto magalit ang China, hindi ho water cannon. Talagang gagamit sila na baril. Hindi. Kasi itong issue ng South China Sea, hindi po ang issue natin, Philippines and China. Ito ang issue ng maraming bansa sa paligid. Ano mga paligid na bansa? Mayroon Hapon, may Korea, may Russia, no? Meron sa Malaysia, meron sa Singapore, meron sa India, no? Australia, lahat na ho ito may problema kasi yung tubig po napakalawak and nobody could claim that you own that ocean. Wala naman measure kung hanggang saan tayo. Okay, may sinasabi na exclusive economic zone. Okay. Yung bang pag sinasabi ho natin na exclusive economic zone, bakit naman nandyan yung 7th Fleet ng US? Kalayo-layo ho naman sila. Bakit ho sila naman pupunta dito? Tayo ho ba ay may gera? Wala naman tayo gera. Ang China, anong ginawa sila? Ang Chinese nakapabigay sa atin, laluang rich na libre. No? Nakabigay sa atin ng mga tons and tons, hundreds tons of fertilizer. Sila ba ay humihingi na pera sa atin? Yung bahal sa COVID, sino nagtulong sa atin? Hindi ba sila din? Doon sa COVID na yun, I personally spent close to 20 million para bilhin kung anong dapat nagamit
para sa kapwa natin Pilipino. Kaya pakiusap po naman sa inyo lahat. Kung meron man tayong alitan, huwag po naman natin daan sa init ng ulo. Usapan natin. Ako naman, anytime, gusto ko mapagidna kung nandoon lapat gagawin. Hindi bali. Pagpili kayo sa isang lugar, any place in the world, basta yung lugar ay fair sa lahat. At ako din ho, na bahala ko makastos sa mga media, sa mga tao na gusto pumunta dun sa meeting na yan. At I say to you, at iseta natin na mapayapa, na walang maaway, at it will be very fair. Ito lang po. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Ayan, ako din ayoko ng gera. Baka pwedeng pag-usapan, no? Yun. Wala sul-sul-sul-sul, ha? Promise. Okay, yan titingnan natin po yan at follow up po natin kung ano talaga ang dapat gawin para hindi matuloy ang sigalot ng dalawang bansa. Okay, tingnan muna natin ang RTBM. Ano mo meron sa RTBM natin? To Washington, D.C., wherein I attended the first Philippines-U.S.-Japan Trilateral Summit with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. During our meeting, the U.S. and Japan announced their support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment, the implementation of Open Radio Access Network in the Philippines, workforce development for the semiconductor industry, capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, and the Philippines' membership in the Mineral Security Partnership Forum. We also exchanged views on a number of regional security issues of mutual concern. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal. I also had a bilateral meeting with President Biden wherein we reaffirmed our commitment to the long-standing Philippines-U.S. alliance. On the sidelines of the visit, I also had the opportunity to meet with Ultrasafe Nuclear Corporation to discuss our commitment to diversifying our energy mix through the promotion of clean and renewable energy sources. Additionally, I engaged in fruitful discussions with U.S. technology giant Google regarding internet infrastructure investments aimed at supporting our IT BPM industry through secure data flows. Our conversation also delved into the crucial role of U.S. companies in deploying redundant direct subsea cable links and providing training to Filipinos in digital literacy, cybersecurity, and cloud storage solutions. Addressing the U.S. business sector through a business forum co-organized with the U.S. ASEAN Business Council and the U.S. Chamber of Commerce, as well as at a business reception with the U.S. Philippine Society, I reiterated a clear message: the Philippines is open to U.S. businesses. Furthermore, I emphasized that trilateral cooperation between the U.S., Japan, and the Philippines is a natural progression of the strong relations between close allies. Over the past year, the U.S. Trade and Development Agency has led to activities worth over $500 million to develop high-quality infrastructure in the Philippines, focusing on renewable energy, smart grids, and healthcare solutions. Similarly, the U.S. International Development Finance Corporation has pledged to mobilize private sector investment in critical sectors such as infrastructure and renewable energy, with a new $20 million loan earmarked for affordable housing in the Philippines. Moreover,
The recent U.S. Presidential Trade and Investment Mission showcased over $1 billion in combined investments from 22 U.S. companies and organizations during a visit to Manila in March 2024. This mission underscores the strong economic ties between our nations and the immense potential for further collaboration. Looking ahead, the upcoming Indo-Pacific Business Forum, scheduled for May 21 this year in Manila, promises to be a significant platform for fostering infrastructure development and reinforcing economic ties in the region. With over 500 senior business executives and government officials in attendance, this forum will serve as a catalyst for driving investment and growth in emerging economies. In conclusion, I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth. Thank you. So, ayan, noko, meron ba tayo na pala? Tingnan natin yung mga pledges na yan ng US at ng Japan. Okay, yan po ang kabuuan ng ating balitang halian sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines.